Magandang araw po sa inyo. Ito pong muli si Lorelly at welcome back to my channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang mga sign na toxic na ang relasyon. Paano nga ba natin malalaman na toxic na ito at hindi na to healthy para sa ating sarili? Disclaimer lamang po, ang video na ito ay ginawa para sa educational at self-reflection purpose lamang. Hindi ito pamalit sa professional na therapy o counseling. Kung dumadaan ka sa mabigat na relationship challenges, huwag kang mahihiyang humingi ng tulong mula sa mga eksperto o sa mga support groups. Hindi lahat ng relasyon na puno ng saya at kilig ay healthy. Minsan, kahit mahal mo ang isang tao, kapag sobra na ang pagod, iyak, at sakit, nagiging toxic na ang relasyon. Pero paano mo nga ba malalaman kung toxic na ang relationship nyo? Sa video na ito, aalamin natin ang 10 signs na toxic na ang relasyon at bakit mahalaga itong alamin bago ka tuluyang masaktan at masira ang pagkatao mo. Number 1. Laging may control. Ang healthy na love ay nagbibigay ng kalayaan. Pero kung lahat ng galaw mo minamanipula, bawat desisyon mo pinakikialaman, at pakiramdam mo parang wala ka ng sariling boses, delikado na yon. Minsan, nagsisimula ito sa maliliit na bagay. Huwag mong isuot yan. Huwag ka nang sumama dyan. Dito ka lang dapat. Pero kapag hinayaan mo, unti-unti nitong pinapatay ang identity mo. Love should set you free, not to trap you. Ayan, number 2. Ito yung sobrang dalas na dahilan ng toxic na relationship. Sobrang selos. Normal ang selos dahil galing ito sa pagmamahal at takot na mawala ka. Pero kung lahat ng kilos mo ay pinagdududahan na, kapag simpleng ngiti lang sa kaibigan ay iniisip na may mali, nagiging lason na ang selos. Kapag wala ng tiwala, hindi na ito love. Ang healthy na selos ay nagreresulta ng usapan. Pero ang toxic na selos, nagreresulta ng away at ng guilt tripping. Number 3. Walang respeto. Love without respect is not love at all. Kapag minamaliit ka, tinatawanan ang pangarap mo, o ginagawa kang biro sa harap ng iba, hindi yon simpleng ugali. Ito ay malinaw na senyales ng kawalan ng respeto. At tandaan, kapag pinayagan mong mawala ang respeto, susunod na rin mawawala ang pagmamahal. Number 4. Lagi kang pagod. Napapansin mo bang mas marami ka ng iyak kaysa sa tawa? Na mas drained ka kaysa sa inspired? Love should make you stronger, not weaker. Kung araw-araw ka ng pagod, mentally at emotionally, baka hindi na love ang bumubuhay sa relasyon nyo, kundi guilt at takot na. Number 5. Puro away, walang solusyon. Normal lang ang hindi pagkakaintindihan. Pero kung lahat ng usapan ay nauuwi sa sigawan, tampuhan at cold war, toxic na ito. Healthy couples fight to resolve. Nag-aaway kayo, oo, pero nire-resolve nyo kaagad. Pero ang toxic couples fight to hurt. Ito yung gumagawa na ng pag-aawayan para may masaktan. At kapag mas importante na ang manalo sa away kaysa magkaintindihan, wala nang growth sa relationship. Number 6. Gaslighting. Isa sa pinaka-dangerous na senyales ng toxic relationship ay ang gaslighting. Ano ba ang gaslighting? Ito yung paulit-ulit na pinaparamdam sa'yo na ikaw ang mali. Kahit tama ka, yung minamanipula na ang tama at mali.
Hanggang sa dumating yung punto na nagdududa ka na sa sarili mong memory at feelings. Ako ba talaga ang may mali? O ako ba talaga ang may problema? Kung nararamdaman mo ito palagi, baka hindi ikaw ang may mali. Baka siya. Number 7, isolation. Napansin mo bang unti-unti ka nang iniiwas sa pamilya at kaibigan mo? Na parang gusto niya siya lang ang mundo mo. Ito ay malaking red flag. Ang love ay hindi dapat maghiwalay sa'yo sa mundo. Kung mahal ka niya, mas lalo kanyang ikokonekta sa mga taong mahalaga sa'yo. Hindi ka ihihiwalay sa kanila. Number 8, walang tiwala. Ang tiwala ang pundasyon ng anumang relasyon. Kapag lahat ng kilos mo ay minomonitor, kapag hindi ka na makagalaw ng hindi ka pinagsususpetsahan, wala ng peace of mind. Tandaan, walang forever kung walang tiwala. Number 9, hindi na kayo nagkakaintindihan. Sa healthy na relasyon, kahit may misunderstandings, nauuwi ito sa compromise. Pero sa toxic na relasyon, kahit simpleng bagay, nauuwi sa gulo o away. Saan ka pupunta? Away. Bakit late ka? Away. Pwede ba tayong mag-usap? Away. Kung lahat ay nauuwi sa bangayan, nagiging cycle of pain na ang relasyon nyo. Number 10, nawawala ang pagmamahal sa sarili. Ang pinaka-dangerous na senyales ay kapag unti-unti mong nakakalimutan ang sarili mo. Kapag mas mahal mo na siya kaysa sa sarili mong kaligayahan. Kapag kahit mali na ang sitwasyon, nananatili ka dahil takot kang maiwan. Hindi ito love, ito ay attachment. At ang attachment na nakakasira sa sarili ay hindi kailanman worth it. Mayroon po akong bukod na video na pinag-usapan ang tungkol sa attachment versus love. Ilalagay ko po ang link sa ibaba at isusunod ko po sa hulihan ng video na ito para makita ninyo. Kung naramdaman mo ang ilan sa mga senyales na ito, hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. Pero kailangan mong maging honest sa sarili mo. Tinataguyod pa ba ng relasyon na ito ang growth ko? O unti-unti na akong nawawala? Minsan, ang pinakamalaking tapang ay hindi ang manatili, kundi ang bumitaw sa relasyon na sumisira sa'yo. Kaya tandaan, ang tunay na love ay nagbibigay ng lakas, hindi ng trauma. Ang tunay na love ay nagbibigay ng respeto, hindi ng kontrol. At ang tunay na love nagsisimula sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like mo na at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang relationship at self-love at healing content in Tagalog. Maraming salamat po hanggang sa susunod na video.